Kapayapaan po ang sumaatin pong lahat sa inyo na aming mga minamahal at ginigiliw na taga-subaybay. Isang mabuting pagkakataon po ang sa ating ibinigay ng ating Panginoon Diyos upang muli ay pagsalusaluhan natin ang isang pagtuturo na hango sa banal na kasulatan o ng Biblia sa pamamagitan po ng programa Ang Kabanal-Banalan. Ako po ang inyong lingkod, kapatid na Benhanan, at sa pagkakataong ito ay makakapiling natin ang ating minamahal na kapatid na Neraya. Kapayapaan po, kapatid na Neraya. Kapayapaan din po ang sumainyo, kapatid na Benhanan, at kapayapaan po sa lahat ng aming mga mahal na taga-subaybay ng programang ito na Ang Kabanal-Banalan. Ngayon ay isang pagtuturo at isang paksa ang sa atin po'y inihanda na alam ko ay makaka-relate po tayo sa pagkakataong ito. At ang paksang aralin na ngayon po ay ating pagsasalusaluhan ay may ganito pong pamagat. Hanapin ninyo ako ng inyong buong puso. Sabi nga sa wikang Ingles, seek me with all your heart. Ito ay mga salita mula sa ating Panginoon. At ito ay isa sa kanyang mga banal na kalooban para sa atin na mga taong nilikha niya sa mundong ito. Ibig ng Diyos na ang lahat ng tao, kung siya po ay hahanapin, ay hanapin siya ng buong puso ng tao. Sapagkat hindi po lingid sa ating kaalaman, marami po ang nahuhulog sa pagkakamali kapag ka ang tao ay naglilingkod, sumasamba sa Panginoon Diyos, nang hindi niya hinahanap ang Diyos ng buong puso. Paano siyang nagkakamali sa bagay na ito? Sapagkat ang nakikita lamang ay ang kung ano ang kapalit ng kanilang ginagawang paglilingkod sa Diyos, kapatid na Neraya at mahal naming mga taga-subaybay. Kung ang Diyos ay napagpapala ang tao, maranasan ng tao ang kabutihang loob ng Panginoon sa paraang naibibigay sa tao ang kanilang pangangailangan na hindi lamang sumasapat, kundi sumasagana. Nagiging kasanayan na po ng tao ngayon na kung kaya siya maglilingkod, kapatid na Neraya, mga minamahal naming taga-subaybay, ay sapagkat ang tao'y naghahanap ng mga pagpapalang material. Hindi na po ang Diyos na nagkakaloob ng pagpapala ang totoong hinahanap at hinihintay ng tao. Ang hinihintay na po ng tao kapag siya'y naglilingkod sa Panginoon ay yung kapalit na pagpapala. At doon na po focus ngayon kung kaya hinahanap ng tao ang Diyos, kapalit ng mga material na bagay na kanilang hinihiling, kapatid na Neraya. Sa pagkakataong ito, mga minamahal naming mga taga-subaybay, papaano nga po ba at ano ang minamasdan ng ating Panginoong Diyos dito sa lupa mula sa sangkalangitan at sa kanyang luklukan? Ang sagot po ng Biblia, mga mahal naming taga-subaybay at kapatid na Benhanan, ay atin pong matutunghayan mula po sa Aklat ng Mga Awit, Kapitulo 14, versikulo 12. Sa salin po ng Biblia, ang bagong Biblia, ay atin pong matutunghayan ang kasagutan. Ang Panginoon ay nakadungaw mula sa langit sa mga anak ng mga tao upang tingnan kung may sino mang kumikilos na may talino na hinahanap ang Diyos.
Maliwanag po mga mahal naming taga-subaybay ang itinuturo ng banal na kasulatan tungkol sa ating Panginoong Diyos. Gaya po ng ating nabasa at narinig, ang Panginoon na nasa sangkalangitan, siya po anya ay nakadungaw mula sa langit. At minamasdan niya po tayong mga tao. At ang gusto niya pong makita sa mga taong kanyang minamasdan ay tinitingnan niya kung sino po yung mga tao na namumuhay o kumikilos na may katalinuhan o may karunungan. At ang isang gawa ng taong minamasdan niya at gusto niyang makita na para po mauri na ang paraan ng kanilang pamumuhay ay may taglay na katalinuhan o karunungan, sila anya'y humahanap sa ating Panginoong Diyos. So, ibig sabihin, hindi lang po talaga naghahanap siya ng mga taong mapagkakalooban niya ng biyaya, mapagkakalooban niya ng mga tulong na pangangailangan ng tao, kundi nais din po ng Panginoon na sa pagtingin niya sa pamumuhay at sa kalooban ng mga tao, sa halip na yung mga bagay na kanyang ibibigay, siya po ang Diyos na nagbibigay ang siyang hinahanap o pinapahalagahan ng mga tao. Yun po, mga giliw namin, mga taga-subaybay, ang Diyos ay nagbubukas ng kanyang kalooban para sa ating mga tao. Inaasahan ng ating Diyos na lumikha sa sangkatauhan na tayo bilang mga taong nilikha niya ay dapat at marapat na hanapin natin ang Diyos, kapatid na ni Ryan. Pero ayon po kay Apostol Pablo, at hanggang sa atin pong panahon, kapatid na ni Ryan, ano po ang makikita sa karamihan ng mga taong nabubuhay po sa kasalukuyang panahon? Malungkot man pong isipin, pero nangyayari ito noon at nangyayari din po ito sa kasalukuyang panahon. Na may mga tao, bagamat alam nila na ang Diyos ang lumikha sa kanila, ang Diyos po ang nagbibigay ng buhay at anumang bagay na meron sila, pero sa sobrang kaabalahanan at sa sobrang mga bagay na pinapahalagahan ng tao sa mundo, may mga tao po talagang hindi interesado na pahalagahan o hanapin ang Diyos. Kaya batay po sa observation ng Apostol Pablo, mababasa po natin ang kanyang pagmamalas tungkol po sa maraming tao sa panahon niya at maging sa ating panahon. Nakasulat po ito sa Roma. Pakibasa niyo po sa Roma Kapitulo 3, versikulo 10 hanggang 12. Gaya ng nasusulat, walang matuwid, wala kahit isa. Walang nakatatalastas, walang humahanap sa Diyos. Silang lahat ay nagsilihis, magkakasamang nawala ng kasaysayan. Walang gumagawa ng mabuti, wala kahit isa. Napakatiyak po ang ipinahayag na ito ng Apostol Pablo batay sa kanyang naging observation sa paraan ng pamumuhay ng mga tao noon. At ito pong paraan ng pamumuhay ng mga tao noon ay nangyayari din sa ating panahon. Ano po ang kanyang sabi? Gayaan niya ng nasusulat, bagamat humahanap ang Diyos ng mga taong namumuhay sa katwiran, namumuhay na may katalinuhan, pero walaan niya siyang masumpungang matuwid, wala kahit isa, walang nakakatalastas. No po? Sa halip, ang mga tao niya ay masasabi nating nabuhay sa kamangmangan at nabaling po ang kanilang pagpapahalaga sa mga bagay ng mundong ito. Kaya ang sabi, walang humahanap sa Diyos. Silaan niya ay namuhay ng lihis o lisya sa kalooban ng Panginoon. At dahil doon, ang naging paraan ng kanilang pamumuhay ay walang saysay at naging walang kabuluhan sapagkat walang gumagawa ng mabuti, wala kahit isa. Nangyari ito nung nakaraang mga panahon sa maraming henerasyon ng mga tao at maging sa panahon natin ngayon, marami pa rin pong mga tao na hindi interesado na hanapin ang Diyos o pahalagahan ang ating Panginoong Diyos. Alam niyo po, mga giliw naming mga taga-subaybay, huwag naman nating ipagkamali, kasi bihira na po at napakaliit na porsyento na po ng tao sa buong mundo ang hindi naniniwalang may Diyos. Pero alam niyo po ba kung minsan ang tao
hinahanap ang Diyos ayon sa sarili nilang kaparaanan. Naglilingkod sila. Sumasamba sila sa Panginoon. Pero hindi ayon sa kalooban ng Diyos. Ang kanilang ginagawang paglilingkod ay ang pagsunod ng marami sa paraang gusto nila. Ibig sabihin, ang nagdidikta kung paano sila maglilingkod sa Diyos at paano nila sasambahin ng Diyos ay kung ano lang ang nalalaman nila. At yun po ang isang napakapanganib, mapanganib na karunungan na nasa tao. Sabi nga, hindi naman talaga karunungan yung kapatid na Neraya, kundi masasabi nating ito'y bunga ng mapaglarong pag-iisip ng tao kung kaya sila ang pumipili ng paraan ng paglilingkod sa Diyos. Kaya nabuhay po sila na sariling paraan ang ginagawa nila pagdating sa paglilingkod sa Diyos. At kung meron man pong tila humahanap sa Diyos, pero merong ibang dahilan. Hindi ayon sa dahilan ng Diyos na gusto niyang maging paraan ng paghanap sa Kanya. Kumbaga, minsan maihahambing dun sa ilang mga tao na hahanapin ka lang kung may kailangan sa'yo. Pagka wala ng kailangan, parang nakalimutan ka na. Pagka ang tao po ay nalalagay sa malulubhang sakit na yung mga doktor o ospital ay tinanggihan na at saka palang tatakbo sa Diyos. Kumbaga, wala nang matakbuhan Pag ang tao dumaranas na ng malubhang paghihirap, maginawa niya na ang lahat pero hindi niya maiahon sa paghihirap ang kanyang pamilya, saka nagdarasal o dumadalangin sa Panginoon. Kumbaga, hinahanap ang Diyos dahil meron lang kailangan. Hindi katulad ng mga mapagmahal na anak na may kailangan man o wala sa kanyang magulang, dahil mahal nila yung kanilang mga magulang, palagi nila itong hinahanap-hanap at pinapahalaga. Na yun sana ang maging damdamin ng mga taong humahanap sa Panginoon. Pero sabi ng Biblia, bibihira po yung mga tao. At nauri ngang dahil sa sobrang kaabalahan ng tao, walang humahanap sa Diyos sa ganong dahilan. Yun po mga giliw naming mga taga-subaybay. At kung bakit at ano ang dahilan kung bakit po ibinabahagi ng kabanal-banalan ang mga pagtuturong ito, sapagkat napakahalaga po na hanapin natin ang Panginoon Diyos ng ating buong puso. Ang tanong po, gaano po kahalaga na hanapin ng tao ang Panginoong Diyos ng kanyang buong puso? Napakahalaga po na maglaan ng tao ng panahon para ang Diyos po ay hanapin. At kung merong una-unang mabebenepisyuhan kung ang tao po ay maglalaan ng panahon para hanapin ang Panginoon sa paraang gusto ng Diyos, may kailangan ka man o wala, pero dama ng Diyos na hinahanap at pinapahalagan mo siya, merong ipinangako ang Panginoon na mga mararanasang magandang bagay sa mga taong naghahanap sa Kanya. At sinabi po ng Diyos yan sa pamamagitan ng isang propeta ng Panginoon na si Propeta Jeremias. Pakibasa po natin ang Jeremias Kapitulo 29, versikulo 13 at 11. Sasalin po ng Biblia na New International Version. Pakibasa po, kapatid na Benhanan. You will seek me and find me when you seek me with all your heart. For I know the plans I have for you, declares the Lord. Plans to prosper you and not to harm you. Plans to give you hope and a future. Sa mga talata pong ito na ating narinig at binasa ng kapatid na Benhanan, ay meron pong dalawang mahalagang bagay na ipinagpapala ang Diyos sa mga taong humahanap sa Kanya. Sabi sa kasulatan, kung hahanapin nyo ako ng inyong buong puso, ang diwa ng ating paghahanap ay hinahanap natin siya dahil siya'y mahal natin, ay matatagpuan ninyo niya ako. Opo, ang Diyos ay nagpapakahayag-hayag at nagpapakita, bagamat ang kanyang likas na kalagayan ng Espiritu, pero nagpapakahayag-hayag at magpapakita ang Panginoon sa mga taong hinahanap siya at pinapahalagaan siya ng buong puso. At kapag ang Diyos ay nagpakahayag-hayag at nagpakita sa mga taong humahanap sa Kanya ng buong puso, sinasabi po niya ang kanyang napakagandang kalooban o ang kanyang balakin o plano, na ang sabi sa talata, ang mga plano ko ay hindi para sa ikasasama ninyo, hindi para sa
ikapaghihirap ninyo, kundi ang akin anyang mga plano o mga nais na papangyarihin sa mga taong humahanap sa Kanya at natagpuan siya ay ang plano tungkol sa kasaganaan, tungkol sa ang tao magkaroon ng mabuting pag-asa para po sa hinaharap o sa kinabukasan. Kung totoo, mga giliw naming mga taga-subaybay na ipinagpapasa Diyos po natin ang ating kapalaran sa mundong ito, siyang napakabuting bagay po ito kung hahanapin siya ng buong puso. Sapagkat kung tayo lang, mga tao, ang gagawa ng atin pong kinabukasan, wala pong katiyakan at walang kasiguraduhan, kapatid na Neraya. Opo. Samantalang narito ang pangako ng Diyos. Kung tayo po ay maghahanap sa Kanya ng buong puso at aalamin natin ang Kanyang banal na kalooban para sa atin, narito po ang isang banal na kalooban sa atin ng Panginoon. Ang tayo po ay bigyan niya ng kapayapaan, pag-asa hanggang sa huling wakas ng atin pong pamumuhay sa mundong ito. Ngayon, ang tanong, kapatid na Neraya, paano po ba ang paghanap sa Diyos ng buong puso? Tinalakay po yan ng Apostol Pablo. Kasi po, marahil ang tao gusto rin talagang matagpuan ng Panginoon. Pero hindi nila alam yung proseso paraan na sinasabi ng Panginoon na hanapin nyo ako ng buong puso. Kaya sa pamamagitan po ng ating mababasa sa Hebreo, Kapitulo 11, versikulo 6, ay maunawaan natin ang paghahanap sa Diyos sa paraang hinahanap natin siya ng buong puso. At kung walang pananampalataya, ay hindi maaaring maging kalugod-lugod sa Kanya, sapagkat ang lumalapit sa Diyos ay dapat sumampalatayang may Diyos at Siya ang tagapagbigay ganti sa mga sa Kanya'y nagsisihanap. Narito po ang pamamaraan na itinuturo ng banal na kasulatan sa pamamagitan ng Apostol Pablo kung paanong mauuri na yung paraan ng ating paghahanap ay hinahanap natin siya ng buong puso. Ang unang hakbang, dahil nga ang tao po dahil sa pagkakasala ay nalayo sa Panginoon, para muli niyang makabalik siya sa Panginoon, meron siyang gagawing paglapit. Paglapit sa Diyos para matagpuan siya. Pero ang isang kahingian sa mga taong lalapit sa Panginoon, sa mga taong humahanap sa Kanya para matagpuan, sabi ng Apostol Pablo, sapagkat ang lumalapit sa Diyos ay dapat sumasampalatayang may Diyos. So napakahalaga po na sa ating paghahanap sa Panginoon ay lakipan natin ng pananampalataya. Pananampalataya sa Diyos na ating hinahanap. Sapagkat hindi matatagpuan ng tao ang Diyos kung siya mayroong pag-aalinlangan sa Diyos na kanyang hinahanap. Kaya yung mga unang mananampalataya po, sila po yung mga unang kalipunan ng mga taong nakapamuhay ng mapalad sapagkat hinanap nila ang Diyos, taglay ang pananampalataya, at ang Diyos ay nasumpungan nila. At nang masumpungan nila ang Panginoon, dahil sa paglapit nilang may pananampalataya, ang Diyos ay nagpakaranas-ranas sa kanilang buhay. Ang Diyos ay tagapagbigay niya ng ganti o gantimpala sa mga nagsisihanap sa Kanya. Nagantimpalaan o napagpala po ang buhay ng mga taong nagsikap na hanapin ang Diyos sa paggamit po ng kanilang pananampalataya. Kaya dito po, maunawa natin na napakahalaga po ng pananampalataya para matagpuan mo ang Panginoon sa iyong ginagawang paghahanap. At batay sa Biblia, ang pananampalataya ay nanggagaling sa pakikinig. Kaya ini-encourage po natin ang mga listeners natin na talagang ipagpatuloy nyo po ang pakikinig sa mga aral ng Diyos na dapat nyo sampalatayanan. Sapagkat sa pamamagitan ng pakikinig, ipinagkakaloob ng Diyos yung ating pananampalataya na makakatulong para ganap natin siyang matagpuan. At kung katulad ng mga unang Kristiyano, matagpuan natin ang Panginoon, kalakip nun maranasan natin ang magantimpala ng Diyos sa mga taong nakasumpong sa Kanya. Yan po, mga giliw naming mga taga-subaybay, isang napakalaking kahingian na pagka hinanap natin ang Diyos, ay dapat po sumasampalataya tayo na mayroong Diyos. At yung pananampalatayang mayroong Diyos ay dapat pananampalataya na yung Diyos na hahanapin natin ay yung Diyos na nagpapakilala sa pamamagitan po ng Biblia. Hindi po Diyos
na kung kaya natin nakita ay dahil o bunga ng mga salit-saling sabi lang ng ating mga magulang. Kaya sabi nga ng kapatid na ni Raya, upang ang pananampalataya natin ay maging tumpak at maging tama sa paningin ng Panginoon, upang siya ay masumpungan nating tunay, makinig po tayo ng mga aral. Ito po ang aming ipinamamanig sa inyo, na magpatuloy po tayo sa pakikinig ng mga banal na katuwiran at salita ng ating Panginoon Diyos. Dahil dito, kapatid na Neraya, ano-ano po ba ang mga gawang halimbawa na nagpapatunay ng pananampalataya ng taong humahanap sa Diyos? Ang isang ginagawa ng mga sumasampalataya sa Panginoon upang matagpuan siya ay ang pananalangin. Tulad po ng ginawa ng mga unang lingkod ng Diyos. Mababasa po natin sa Awit 145:18. Pakibasa pong muli, kapatid na Benhanan. Ang Panginoon ay malapit sa lahat na nagsisitawag sa Kanya. Sa lahat na nagsisitawag sa Kanya sa katotohanan. Narito po ang pagsasaysay ng Haring si David. Palibhasa ay isa po siya sa humanap at natagpuan ng Panginoon dahil sa kanyang paghanap ng buong puso, kalakip ng pananampalataya. At ang isang halimbawa na kanyang ginawa at kanyang itinuro din naman sa mga tao para katulad niya ay maranasan at matagpuan natin ng Panginoon ay ang tungkol sa pagtawag sa Kanya. Sapagkat ang Panginoon niya ay malapit sa lahat ng mga nagsisitawag sa Kanya. Mga nagsisitawag sa Kanya sa katotohanan. So yung paraan po ng pagtawag sa Diyos, gaya ng aking sinabi kanina, sa pamamagitan po ng pananalangin. Kaya mahalaga po na tayong mga tao ay matutong manalangin, sapagkat ang pananalangin ay paraan upang makipag-communicate tayo sa Diyos. Maipahayag natin sa Panginoon ang laman ng ating kalooban at makapagsabi rin po tayo ng ating mga kahilingan. At mula doon, dinirinig ng Diyos ang panalangin ng isang mananampalataya, lalo na kung ginagawa niya ito sa katotohanan. Ayun po, kapatid na Neraya, ibig po sabihin, sa atin pong pananalangin ay maging tiyak po tayo kung ano yung laman ng ating ipapanalangin. Opo. Ihayag natin sa Panginoon yung kahilingan natin. Bahagi ng pananalangin na iuukol natin sa Panginoon ay magpasalamat tayo. Opo. Hindi man tayo tumatanggap ng mga pagpapalang material, pero samantalang tayo po ay humihinga at mayroong kasiglahan ng ating lupang katawan, ay sapat po yun para magpasalamat po tayo sa Kanya. Opo. At higit sa lahat, sa tuwing tayo'y mananalangin, humingi tayo ng ating kapatawaran sa lahat ng nagawa nating kasalanan sa Panginoon. Bukod doon, kapatid na Neraya, meron pa po bang iba na ipinakikilala na paraan na nagpapatunay ng ating pananampalataya na ang tao'y totoong humahanap sa Panginoon Diyos? Ang pagbabasa po ng Biblia at ang pakikinig ng mga aral ng Diyos na ipinapahayag ng kasangkapan ng Diyos sa pagtuturo na mula sa Biblia. Gaya po ng tinalakay ng Apostol Pablo. Opo. Na nagpapakita po ng kahalagahan ng pagbabasa at kahalagahan ng mga nababasa at pinakikinggan nating aral mula sa mga banal na kasulatan. Mababasa po natin yan sa 2 Timoteo, Kapitulo 3, versikulo 15 hanggang 17. At mula sa pagkasanggol ay iyong nalalaman ang mga banal na kasulatan na makapagpadulong sa iyo sa ikaliligtas sa pamamagitan ng pananampalataya kay Kristo Jesus. Ang lahat ng mga kasulatan na kinasihan ng Diyos ay mapapakinabangan din naman sa pagtuturo, sa pagsansala, sa pagsaway, sa ikatututo na nasa katwiran, upang ang tao ng Diyos ay maging sakdal, tinuruang lubos sa lahat ng mga gawang mabuti. Napakaliwanag po ang pahayag na ito ng Apostol Pablo kung gaano kahalaga ang mga banal na kasulatan o ang Biblia na kinasusulatan ng mga salita ng Diyos at ano ang mga pakinabang na makakamit ng mga taong nagbabasa, nakikinig, lalo na po ng mga tumutupad ng mga salita ng Diyos na nakasulat. So sa pamamagitan ng hindi lang pananalangin, kundi sa pamamagitan din naman ng pagbabasa at pakikinig ng Biblia,
pakikinig sa mga aral na nakasulat sa Biblia ay paraan to upang mahanap at matagpuan natin ang Panginoon. At tinalakay din po ang mga pakinabang na makukuha natin sa Biblia. Ang una-unang pakinabang ay makapagpapadunungan niya ito sa ikaliligtas. Ito po yung bukod tanging aklat na ang pangunahing karunungan na itinuturo nito ay may kinalaman sa napakahalagang kailangan ng tao, ang kaligtasan sa lahat ng uri ng kapahamakan, lalong-lalo na po sa kapahamakang ukol sa kaluluwa. Mapapakinabangan din sa pagtuturo, sa pagsansala, sa pagsaway, kaya yung pagiging mabuting nanay o pagiging mabuting tatay, ang isang mabuting gabay ng isang maayos na pangangasiwa sa mga anak o sa sambahayan ay hango din po sa mga aral at turo ng Panginoon. Kaya napakahalaga po na tayo magbasa, mahalaga po na tayo ay makinig, at lalo na po ay magsikap na sumampalataya at bunga ng pananampalataya ay magsikap na tuparin ang mga aral na nakasulat sa Biblia upang lalo tayong mapalapit sa Diyos at maranasan natin ang presensya ng ating Panginoon. At bukod dyan, kapatid na Neraya, kaya po nang nabanggit ninyo, ang mga salita na nasa Biblia ay hindi lamang po basta salita, kundi ito ay salita ng ating Panginoon. Kung kaya ini-encourage po tayo na tayo po'y magbasa, mag-aral tayo ng mga salita ng Diyos hango sa banal na kasulatan, sapagkat sa pagbabasa ng Biblia, sa pag-aaral ng mga salita ng Diyos, ay inaalam din natin ang daan ng kaligtasan, kung paano natin mamahalin ng Diyos, kung paano ba tayo dapat mabuhay bilang Kristiyano, kung paano ba tayo makikisalamuha sa mga mananampalataya at sa mga di mananampalataya, at inaaral kung paano mabuhay sa mahihirap na panahon. Ito po, mga giliw namin, mga taga-subaybay, ang benepisyo na pwedeng hatid ng ating pong pagbabasa at pag-aaral ng Biblia, sapagkat ito ang tanging paraan para hanapin natin at masumpungan ang ating tunay at buhay na Diyos. Ano po, kapatid na Neraya, ang pangako ng Diyos sa lahat ng sa Kanya po ay humahanap? Ayon po mismo sa salita ng Diyos, mababasa po natin ito, kapatid na Benhanan, sa Kawikaan 8:17. Narito po ang Kanyang ipinangako sa mga humahanap sa Kanya ng buong sikap o ng buong puso. Aking iniibig sila na nagsisiibig sa akin, at yaong nagsisihanap na masikap sa akin ay masusumpungan ako. Napakaliwanag po. Hindi po siya katulad ng ibang tao na madaling lapitan pero mahirap hanapin. Ang Diyos po, pag hinanap natin, sabi niya, pag hinanap niyo ako ng masikap, masusumpungan niyo ako. Kaya lang minsan hindi matagpuan ng tao ang Panginoon at maranasan ng presensya ng Diyos. Wala nga siyang time o panahon o hindi siya interesado tungkol sa paghahanap sa Panginoon. At kailan magsisimula yung kaloobang hahanapin natin ng Diyos? Ang pinakamainam na dahilan kung bakit natin siya hinahanap ay bunga ng pag-ibig. Ang Diyos po karapat dapat mahalin dahil siya po ang unang nagmahal sa atin. At ang pangako ng Diyos, kung hinahanap natin siya dahil sa pag-ibig, aking iniibigan niya yung mga nagsisiibig sa akin. Kumbaga, nung bilang tao, ang Diyos po kasi, ang likas niyang kalagayan, Diyos siya ng pag-ibig Nang ang mga tao po ay hindi pa marunong magmahal sa Diyos, pero minahal na tayo ng Diyos. Pero kung dahil sa nadama nating pagmamahal sa Diyos, lalo natin siyang hahanapin at papahalagahan at papadama natin sa Diyos ang ating pag-ibig, ano kaya gagawin ng Diyos sa atin? Lalo niya po tayong mamahalin. Kaya kung nasasatisfied na po tayo sa mga gawa ng Diyos, na sinasabi nating mahal tayo ng Diyos, pero lalo nating mararanasan yung kagandahan ng buhay na lalo tayong iniibig o minamahal ng Panginoon. Para kanino yan? Para sa mga taong humahanap sa Kanya na ang uri ng paghahanap ginagawa dahil sa pag-ibig. Yun po, mga giliw naming mga taga-subaybay. Kung ganito ang nakalaan sa lahat ng taong humahanap sa Panginoon, sinong tao kaya ang hindi maghahanap sa Panginoon? Sapagkat ito
Sabi ng Biblia, pasikap po natin siyang hinanap. Ibig sabihin, talagang mag-e-effort po tayo. No? Magsasaliksik po tayo. Mag-aaral po tayo para masumpungan natin ang tunay at buhay na Diyos. Pag yun ay nangyari po sa ating buhay, isang karangalan po na masasabi natin, iniibig tayo ng ating Panginoon. Kapatid na Neraya, dahil dito, saan tayo inaakay ng pag-aaral na ito na hanapin natin ang Panginoong Diyos ng buong puso? Inaakay po tayo sa kaganapan ng sinasabi sa Biblia na itinuro ng Panginoong Kristo Jesus at ang kalubusan po ng kagandahan ng buhay na matagpuan mo ang Panginoon. Mababasa po natin to sa Mateo, Kapitulo 7, versikulo 7 hanggang 8. Magsihingi kayo at kayo'y bibigyan, at kayo'y mga kasusumpong. Magsituktok kayo at kayo'y bubuksan, sapagkat ang bawat humihingi ay tumatanggap, at ang humahanap ay nakasusumpong, at ang tumutuktok ay binubuksan. Narito po ang napakatiyak na sinabi ng ating Panginoon tungkol sa mga tao na naghahanap sa Panginoon, humihingi sa Panginoon, at tumutuktok sa kanyang pintuan upang tumanggap ng mga pangailangan. Sabi ng Panginoon, kung tayo hihingi sa Kanya, ang bawat humihingi ay Kanyang binibigyan. Hindi tayo bibiguin ng Diyos. At kung tayo gagawa ng mga paglalaan ng oras at mag-e-effort tayo, sabi nga, para hanapin ng Panginoon, ang humahanap sa Kanya ay makakasumpong. At ang tumutuktok, bubuksan ng Diyos ang pintuan para maranasan natin ang Panginoon, sapagkat hindi lang ang kanyang spiritual na kalagayan ang gusto nating maranasan. Ang isa po sa ipinangako ng Diyos, dumating tayo sa isang panahon na bagamat ang Diyos ay espiritu, hindi siya nakikita, isa sa kanyang likas na kalagayan, pero darating ang panahon, makakapiling natin siya, makakasama natin siya, at makikita natin siya ng mukhaan, at doon natin lalong ma-appreciate ang kabutihan, ang kabanalan, at ang kadakilaan ng pagmamahal ng Diyos. At mula doon ay makikita natin ang kapalaran natin ng mga nag-ukol ng panahon para hanapin ang Panginoon na may buong pagmamahal. At kung meron pong buhay na napakaganda, wala nang hihigit sa buhay na natagpuan mo ang Panginoon. Sinasabi nga nila sa buhay pag-aasawa, ang sekreto para maging successful ay nasa gitna ninyo ang Panginoon. Higit pa po doon sa sinasabing nasa gitna ninyo ang Panginoon. Kapag nakita natin ang Panginoon ng mukhaan doon sa kalangit-langitan. At yan ay pangako niya sa mga taong naglaan ng panahon para siya'y hanapin sa pamamagitan ng mga gawa ng paglilingkod at pagpupuri sa kanyang pangalan. At yan po, mga giliw naming mga taga-subaybay, sana po, sa pamamagitan po ng paksang-araling ito, ay maakay tayo sa isang pagnanais na tayo man hanapin natin ng buong puso ang ating Panginoon Diyos, sapagkat hindi po tayo magkakamali. Ano man ang hinahanap ng tao sa kasalukuyang panahon, spiritual man, material man, kung mahanap at masumpungan natin ang Diyos, tiyak, ito po ay ating mararanasan. Ang pagmamahal, ang pag-ibig, ang pag-iingat ng Diyos ay sasagana po sa ating mga buhay. Sana ay masumpungan po tayo sa ganitong kalooban na magsikap po tayo na hanapin ang ating Panginoon Diyos ng buong puso. Nawa ay ipagpala po sa atin ang araling ito ngayon at kailanman. Amen. Maraming salamat po sa inyong pagtangkilik sa palatuntunang ito ng Kabanal-Banalang Iglesia ng Diyos kay Kristo Jesus. Ang programang ito ay maaari ding mapanood sa pamamagitan ng Facebook Premiere, araw-araw sa ganap na 7 ng gabi. I-search lamang ang ating official Facebook page na MHC Media. Kung nais po ninyong mapanood ang iba pa naming mga pagtatanghal, mag-subscribe sa ating official YouTube channel na The Most Holy Church. Upang lubos po ninyong makilala ang Kabanal-Banalang Iglesia ng Diyos kay Kristo Jesus, bisitahin ang ating official website na www.kbcm.org.
mostholychurch.com. Para naman sa inyong katanungan, prayer request, o libreng Bible study sa inyong tahanan, tumawag o mag-text sa mga numerong ito. Sa Smart or Talk and Text, 0909-555-5009. Sa Globe or TM, 0926-383-0454. Sa Dito SIM, 0991-419-2027. Maraming salamat po!